Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso at damdamin. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang mismong tahanan na iyong inuuwian ay nagtatago ng isang lihim na kayang wasakin hindi lang ang iyong puso, kundi pati na rin ang iyong buong pagkatao? Ngayong araw, sabay-sabay nating tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding panganib ay minsan nagmumula sa taong pinagkakatiwalaan mo ng lubos. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng mamahaling sasakyan ni Lakan Silang palayo sa airport ay katumbas ng isang taon ng pangungulila. Mula sa bintana, pinagmamasdan niya ang mga gusaling nagtataasan sa syudad, ngunit ang isip niya ay lumilipad na patungo sa nag-iisang lugar na gusto niyang uwian, ang kanilang mansyon sa Maharlika Gardens. Ang kaniyang kaharian, ang kaniyang tahanan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Halos 6 na buwan siyang nawala para sa isang mahalagang negosyo sa Europa at sinadya niyang hindi ipaalam ang biglaan niyang pag-uwi. Gusto niyang sorpresahin ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Naisip niya si Dalisay, ang hipag na naging asawa, ang babaeng sumalo sa kanya noong mga panahong wasak na wasak siya sa pagkawala ni Liwayway. Si Dalisay, na may ngiting halos kamukha ng yumaong kapatid na nangakong aalagaan siya at ang kanyang anak. At higit sa lahat, si Tala, ang kanyang munting bituin, ang kanyang nag-iisang anak. Parang kailan lang, karga-karga niya pa ito. Ngayon, 5 taong gulang na ito. Kumusta na kaya ang kanyang prinsesa? Mas tumangkad na kaya ito? Mas dumaldal? Ang mga litratong pinapadala ni Dalisay ay hindi sapat para pawiin ang uhaw niyang puso. Malapit na po tayo, Sir Lakan. Magalang na sabi ng driver. Tumango si Lakan at lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na, sa wakas. Dahan-dahan at halos walang ingay na bumukas ang malaking gate ng Maharlika Gardens. Bumungad sa kanya ang perpektong hardin, ang malawak na fountain, at ang mansyon na sumisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Lakan, isa lang ang ibig sabihin nito. Narito ang kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, dala ang isang malaking teddy bear na mas malaki pa sa anak niya. Maingat niyang binuksan ang malaking pinto na gawa sa narira. Ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Inaasahan niya ang sigla, ang ingay ng isang batang naglalaro. Mahal? Isang pamilyar na boses ang sumalubong sa kanya. Mula sa hagdanan, pababa si Dalisay, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng perpektong pagkagulat na agad na palitan ng isang matamis na ngiti. Lakan, anong sorpresa ito? Bakit hindi ka man lang nagsabi? Mabilis itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. I missed you so much. Gumanti ng yakap si Lakan, ngunit ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid, hinahanap ang isang maliit na figura. I missed you too. Nasaan si Tala? Nasa sala, naglalaro mag-isa. Malambing na sagot ni Dalisay, kumakalas sa yakap. Lagi kanyang hinahanap, matutuwa yon kapag nakita ka. Puno ng pananabik, naglakad si Lakan patungo sa sala. At doon, nakita niya ito. Nakaupo sa sahig na gawa sa marmol, sa gitna ng malawak at marangyang sala, si Tala ay tahimik na naglalaro ng isang manika. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Ang maliit na katawan nito ay tila nilalamon ng laki ng silid. Tala anak? Tawag ni Lakan. Nanginginig ang boses sa emosyon. Sa tunog ng kanyang boses, natigilan ng bata. Ang manikang hawak nito ay biglang nalaglag sa sahig. Lumikha ng isang matinis na kalansing na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Dahan-dahan, lumingon si Tala. Inaasahan ni Lakan ang isang masayang sigaw.
ang mabilis na pagtakbo patungo sa kanyang mga braso, ang mga yakap na 1 taon niyang pinangarap. Ngunit hindi iyon ang nakuha niya. Ang mga mata ni Tala ay nanlaki, hindi sa galak, kundi sa isang bagay na hindi maipaliwanag ni Lakan. Isang bagay na parang takot. Nanigas ito sa kinauupuan, ang mga munti nitong kamay ay naikuyom sa gilid ng damit. "Daddy's home, Tala," sabi ni Lakan. Sinusubukang pasiglahin ang boses, itinatago ang biglang pagtataka. Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay nito. "May pasalubong ako sa'yo." Itinaas niya ang malaking teddy bear, ngunit imbis na matuwa, mas lalong nanlaki ang mga mata ng bata. Dahan-dahan itong umatras, gumagapang palayo sa kanya. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang mukha. "Anak?" Naguguluhang tanong ni Lakan. Hinakbang niya ang isang paa para mas lumapit. Ngunit sa simpleng galaw na yon, isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Tala. Bigla itong umiyak. Isang yak na hindi dahil sa tuwa o pawa o pananabik, kundi isang yak na puno ng sindak. Mabilis itong tumakbo, hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa likod ni Dalisay. Yumakap sa mga binti nito at isinubsob ang mukha na para bang nagtatago mula sa isang halimaw. Napatayo si Lakan. Ang ngiti sa kanyang labi ay ganap ng naglaho. Ang teddy bear na hawak niya ay tila naging napakabigat. Ang puso niya, na kanina lang ay puno ng kagalakan, ay biglang napuno ng isang malamig na pagkalito. Parang may kung anong mali. Hindi ito ang pagsalubong na pinangarap niya. Lumapit si Dalisay at hinaplos ang buhok ng umiiyak na bata. Tumingin ito kay Lakan. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Siguro'y nabigla lang siya sa biglaan mong pag-uwi, mahal," sabi nito sa isang boses na malumanay at matamis. Ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na lamig. Naging sensitibo siya nitong mga nakaraang araw. Habang sinasabi iyon, ang mga mata ni Dalisay ay sumulyap pababa sa nakatagong si Tala. Isang sulyap na mabilis, halos hindi mahahalata. Ngunit para kay Lakan, sa isang iglap, nakita niya ito, isang babala. Habang paakyat sila ng engrandeng hagdanan, ang mga braso ni Dalisay ay nakapulupot sa baywang ni Lakan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang bawat hakbang ay isang kalkuladong galaw. Ang bawat ngiti ay isang perpektong pag-arte. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan niya ang sarili sa malaking salamin na nakasabit sa pader. Ang nakita niya ay hindi na si Dalisay Reyes, ang kapatid na laging nasa anino. Ang nakikita niya ay si Ginang Silang, ang reyna ng mansyong ito. Siya na ang nagmamay-ari ng lahat ng ito, ang kayamanan, ang kapangyarihan, at higit sa lahat, ang lalaking matagal na niyang pinangarap na dapat sana ay sa kanya mula pa sa simula. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon. Mas bagay sa akin ito kaysa kay Liwayway. Isip niya, isang lihim na lason na gumapang sa kanyang kaluluwa. Pagdating sa hapagkainan, ang lahat ay nakahanda na. Isang piging para sa pagbabalik ng hari. Si Lakan ay umupo sa kabisera. Ang muka ay bakas pa rin ang pagkalito at bahagyang sakit dahil sa pagsalubong sa kanya ni Tala. Umupo si Dalisay sa tapat niya, ang muka ay isang perpektong maskara ng pag-unawa at pagmamahal. "Huwag mo nang masyadong isipin ang inasal ni Tala kanina, mahal," malambing niyang sabi habang nagsasalin ng alak sa kupitan ni Lakan. Nitong mga nakaraang linggo, lagi siyang nananaginip ng masama. Binabangungot siya. Sabi ng pidya niya, normal lang daw yon sa mga batang nakaranas ng trauma. Ang salitang trauma ay parang punyal na tumusok sa puso ni Lakan. Ang pagkawala ni Liwayway, ang pagkawalay niya sa anak. "Sinabi niya ba sa'yo kung ano ang panaginip niya?" Tanong ni Lakan. Ang boses ay mababa. Umiling si Dalisay. Isang kunwaring lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. "Hindi. Pero lagi siyang sumisigaw ng huwag po sa kanyang pagtulog. Kaya sinimulan ko ang isang
espesyal na pag-aalaga. Ipinapangako ko sa kanya na ligtas siya, na walang mananakit sa kanya, lalo na kapag mabait siya. Kinuha niya ang kamay ni Lakan mula sa ibabaw ng mesa at marahan itong pinisil. Kailangan lang niya ng pasensya mo, Lakan. Kailangan niyang maramdaman na hindi mo na siya ulit iiwan. Bawat salita ay isang matulis na patalim na lalong nagpabaon sa guilt ni Lakan. Siya ang may kasalanan. Dahil sa kanyang pagiging abala, napabayaan niya ang kanyang anak. Ang tiwala niya kay Dalisay ay lalong tumibay. Siya ang anghel na tagapagligtas ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Dalisay na siya na ang magpapatulog kay Tala. Pumasok siya sa malawak na silid ng bata, kung saan si Tala ay nakaupo na sa kama, yakap-yakap ang luma nitong manika, ang nag-iisang laruang natira mula kay Liwayway. Isinara ni Dalisay ang pinto. Ang matamis na ngangiti sa kanyang muka ay biglang naglaho na parang bula. Hinarap niya ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at malamig. Anong eksena ang ginawa mo kanina? Mahina ngunit madiin niyang tanong. Hindi sumagot si Tala. Mas lalo lang nitong hinigpitan ang yakap sa manika. Lumapit si Dalisay at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang braso ng bata. Napakislot si Tala sa sakit. Kapag tinatanong kita, sumagot ka. Gusto mo bang magalit si Daddy sa'yo? Gusto mo bang umalis na naman siya? Umiling-iling si Tatala. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Good, sabi ni Dalisay. Mas humigpit ang hawak. Makinig ka at makinig kang mabuti. Ako ang mami mo. Hindi si Liwayway. Hindi kahit sino. Ako lang. At kung may sasabihin kang kahit isang salita sa daddy mo tungkol sa kahit anong nangyayari sa bahay na ito, kapag wala siya. Inilapit ni Dalisay ang kanyang mukha sa tainga ng bata. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng panganib. Sisiguraduhin kong iisipin niyang ikaw ang may kasalanan kung bakit ako nasasaktan. At kapag nasaktan ako, aalis ulit siya. Aalis siya at hindi na babalik pa. Dahil sa'yo, naintindihan mo ba ako? Ang mga salita ay bumaon sa isipan ni Tala na parang matutulis na pako. Ang pinakamalaki niyang kinatatakutan, ang maiwang mag-isa ulit. Mabilis siyang tumango. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi at sa manikang mahigpit niyang yakap. Binitawan ni Dalisay ang braso ng bata. Sa isang iglap, nagbago ulit ang anyo niya. Hinaplos niya ang buhok ni Tala na para bang walang nangyari. Good girl, matulog ka na. Tandaan mo, ginagawa ko ito dahil mahal na mahal kita. Sabi niya, ang bawat salita ay balot sa pinakamatamis na kasinungalingan. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na kasing lamig ng yelo. Bago tumayo at lumabas ng silid, isinasara ang pinto nang may bahagyang kalabog. Sa labas, sumandal si Dalisay sa pader at huminga ng malalim. Tagumpay. Naidaos niya ang unang gabi. Ngunit hindi niya inaasahan ang biglaang pag-uwi ni Lakan. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan niyang tiyakin na ang kontrol niya sa bata ay hindi masisira. Naglakad siya patungo sa kanilang silid at naabutan niya si Lakan na nakatayo sa may bintana. Nakatanaw sa kadiliman sa labas. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likod. Natutulog na siya? Tanong ni Lakan hindi lumilingon. Oo, mahal. Pagod lang talaga siya. Sagot ni Dalisay, isiniksik ang muka sa likod nito. Naalala ko tuloy si Ate Liwayway. Ganyan din siya kapag napapagod. Tahimik lang. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang yumaong asawa ay palaging epektibo. Naramdaman ni Dalisay ang pag-relax ng mga balikat ni Lakan. Humarap ito sa kanya at niyakap siya. Salamat, Dalisay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Shh! Nandito lang ako. Palagi. Sagot niya. Itinatago ang isang nangiting tagumpay sa dibdib ng lalaki. Samantala,
Sa kabilang silid, si Lakan ay hindi pa rin mapakali. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Tala ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi tama. May kung anong hindi tama. Tumayo siya mula sa kama. Maingat na huwag gisingin si Dalisay na mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng silid at tumayo sa tapat ng pinto ng kwarto ni Tala. Idinikit niya ang kanyang tainga sa kahoy. Sa loob, narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang paghikbi. Umiiyak ang kanyang anak. Ang puso niya ay tila piniga. Ang unang instinct niya ay buksan ang pinto, pumasok, at yakapin ang kanyang anak. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang kamay ang pumigil sa kanya. Si Dalisay. Nagising pala ito. Hayaan mo na ako, mahal. Bulong nito. Ang boses ay inaantok pa. Ako na ang bahala. Alam ko kung paano siya patahanin. Tumingin si Lakan mula sa mukha ni Dalisay patungo sa saradong pinto. May kung anong parte sa kanya ang gustong tumutol, gustong sabihin na responsibilidad niya ito bilang ama. Ngunit ang pagod mula sa biyahe at ang bigat ng kanyang konsensya ay nanaig. Tumango na lang siya. Pinanood niya habang dahan-dahang binubuksan ni Dalisay ang pinto at pumasok sa madilim na silid. Sa isang iglap, bago muling sumarado ang pinto, narinig niya ang pagtigil ng pag-iyak ni Tala. Hindi isang unti-unting pagkalma, isang biglaang nakakabinging katahimikan na para bang ang takot ay mas malakas pa kaysa sa lungkot. Kinabukasan, sinubukan ni Lakan na isantabi ang mga alalahanin na bumabagabag sa kanya. Marahil ay tama si Dalisay, marahil ay kailangan niya lang bigyan ng oras at espasyo ang kanyang anak. Marahil ang biglaan niyang pagbabalik ay nakagambala sa mumunting mundo na sinubukan nilang buuin sa kanyang pagkawala. Para bumawi, inihanda niya ang pinakamalaking regalo na kanyang nabili. Isang mansyon ng manika na halos kasing laki ni Tala, kumpleto sa maliliit na muebles at ilaw. Inilagay niya ito sa gitna ng sala at tinawag ang anak. Tala, halika. Anak, may ipapakita sa'yo si Daddy. Lumabas si Tala mula sa kusina, kasunod si Dalisay. Nang makita ng bata ang dambuhalang laruan, isang kislap ng tunay na kagalakan ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang hindi nakikita ni Lakan. Lalapit na sana ito, ang mga munting kamay ay handa ng hawakan ang pinto ng munting bahay. Ngunit bago pa man ito makahakbang, bigla itong natigilan. Dahan-dahan itong lumingon kay Dalisay na nakatayo sa likuran, nakangiti. Ang mga mata ni Tala ay tila nagtatanong, humihingi ng permiso. Isang tingin lang iyon, ngunit para kay Lakan, ang kahulugan yun ay kasing lawak ng karagatan. Bakit kailangang magpaalam ng isang bata para sa isang regalong para naman sa kanya? Isang bahagyang tango mula kay Dalisay ang tila naging hudyat. Doon lamang nagpatuloy sa paglapit si Tala, ngunit ang naunang kislap sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang maingat na paggalaw. Nagustuhan mo ba, anak? Tanong ni Lakan. Tumango si Tala, ngunit hindi ito nagsalita. Hinawakan niya ang laruan, ngunit hindi naglaro. Tila ba isa yung bagay na dapat lang tingnan, hindi galawin. Ang eksenang dapat sana ay puno ng tawanan at tuwa ay naging isang formalidad na malamig at malungkot. Hindi na natiis ni Lakan. Nagpaalam siyang may aasikasuhin sa kanyang study. Doon isinara niya ang pinto at sinubukang hanapin ang sagot sa nakaraan. Binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang mga lumang video file. Sa screen, isang masigla at bibong Tala ang tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang kanyang yumaong ina na si Liwayway. Ang tawa nito ay malutong at nakakahawa. May isang video kung saan sumisigaw ito ng daddy, daddy, habang isinasakay siya ni Lakan sa kanyang mga balikat. Ang mga mata nito ay puno ng buhay, puno ng tiwala, puno ng pagmamahal na walang halong takot. Paulit-ulit niyang pinanood ang mga yon, at sa bawat segundo,
lalong lumalalim ang hiwa sa kanyang puso. Ang batang nasa screen at ang batang nasa labas ng silid na ito ay dalawang magkaibang tao. Ano ang nangyari sa kanyang anak sa loob ng 6 na buwan niyang pagkawala? Lumabas siya ng study, ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Naabutan niya si Dalisay na nag-aayos ng bulaklak sa isang florera. Dalisay, maaari ba tayong mag-usap? Seryoso niyang sabi. Oo naman. Mahal, ano yon? Sagot nito. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Tungkol sa special care na sinasabi mo para kay Tala. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Hindi nabigla si Dalisay. Maingat niyang inilapag ang hawak na bulaklak. Lakan, ang trauma ay isang komplikadong bagay. Kailangan ng istruktura. Mayroon kaming routine, mayroon kaming mga patakaran. Isa na doon ang pagiging kalmado at tahimik. Nakakatulong yon para makontrol niya ang kanyang anxiety. Pero hindi siya ganyan. Ang anak ko, masaya siya. Madaldal, hindi siya isang batang tahimik. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Dalisay na para bang siya ang biktima. Nagbago ang lahat nang mawala si ate at lalo lang naging mahirap para sa kanya nang umalis ka. Sinusubukan ko lang siyang tulungan. Lakan, baka ang biglaan mong presensya ay nakakadagdag sa stress niya. Ang mga salita ay tumama na naman. Muli, ipinapasa sa kanya ang sisi. Napahilamos si Lakan sa kanyang mukha, lalong naguluhan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumaan ang kanilang matandang kasambahay na si Diwa. Dala ang isang tray ng tsaa. Si Diwa ay matagal nang naninilbihan sa pamilya mula pa noong nabubuhay si Liwayway. Habang papalapit ito, tila sinadyang natapilok ito ng bahagya. Ang mga tasa ay kumalansing at si Lakan ay mabilis na lumapit para alalayan ang matanda. Ay pasensya na po sir, sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Ayos lang po kayo manang Diwa? Tanong ni Lakan. Hinahawakan ito sa siko. Sa mabilis na pagkakataong yon, habang ang atensyon ni Dalisay ay nasa natapon na tsaa sa sahig, naramdaman ni Lakan ang isang maliit at lukot na papel na ipinapasok sa kanyang palad. Agad niyang isinara ang kanyang kamao. Tumayo ng maayos si Diwa, yumuko at hindi tumingin sa mga mata ni Lakan. Pasensya na po ulit. Mabilis itong umalis. Ang takot ay bakas sa bawat hakbang nito. Tumingin si Lakan kay Dalisay na abala sa pagtawag ng ibang katulong para maglinis. Walang kamalay-malay. Dahan-dahan, binuksan ni Lakan ang kanyang palad sa ilalim ng mesa. Isang maliit na piraso ng papel mula sa isang notebook. At dito nakasulat, sa nanginginig na sulat kamay, ang 3 salita. Mag-ingat ka sa anghel. Nanlamig ang buong katawan ni Lakan. Anghel. Iyon ang tawag niya kay Dalisay nung mga panahong tinutulungan siya nitong bumangon. Iyon ang tingin niya rito. Naramdaman niya ang pagbilis ng kanyang pulso. Vini-vibrate niya ang papel sa kanyang kamay hanggang sa halos magkandasira ito. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa piraso ng papel. Sa di kalayuan, sa may hardin, nakita niya si Dalisay na nilalapitan si Tala. Lumuhod ito, hinaplos ang pisngi ng bata at may ibinulong. Isang eksena na kung titingnan ay larawan ng perpektong pagmamahalan ng isang ina at anak. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na yun ang nakikita ni Lakan. Ang imahe ni Liwayway na dati niyang nakikita kay Dalisay ay biglang naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero, isang anghel na may babala. Ang mga salitang nakasulat sa kapirasong papel ay tila mga tinik na bumaon sa isipan ni Lakan. Mag-ingat ka sa anghel. Hindi na niya ito maialis sa kanyang ulo. Ang pagtulog sa gabi ay naging isang luho. Sa tuwing iwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang takot sa mukha ni Tala at ang blangkong mga mata ng kasambahay na si Diwa. Kinabukasan, kumilos siyang tila walang nagbago.
Nag-almusal siya kasama si Dalisay, nakipaglaro ng pilit kay Tala at hinalikan sila sa pisngi bago magpaalam papunta sa opisina. Mag-ingat ka, mahal. Umuwi ka ng maaga, sabi ni Dalisay. Inaayos ang kurbata niya. Isang perpektong eksena ng isang mapagmahal na asawa. Oo naman, sagot ni Lakan. Isang pilit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ngunit hindi siya dumiretso sa Silangan Holdings. Ilang kanto lang ang layo. Mula sa kanilang subdibisyon, ipinarada niya ang sasakyan sa isang lugar na hindi kapansin-pansin. Inilabas niya ang isang tablet mula sa kanyang briefcase. Kagabi, habang mahimbing na natutulog si Dalisay, tumawag siya sa kanyang pinagkakatiwalaang security head. Sa loob lamang ng ilang oras, ang buong mansyon ay nalagyan ng mga nakatagong kamera na konektado lahat sa device na hawak niya. Pakiramdam niya ay isang traitor, isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Ngunit mas malakas ang kutob ng isang ama. Mas malakas ang sigaw ng katotohanang kailangan niyang malaman. Sa una, ang lahat ay normal. Nakikita niya sa screen si Dalisay na tinuturuan si Tala na magbasa. Ngunit may tensyon sa hangin na hindi kayang itago ng kamera. Maya-maya, habang kumukuha ng merienda, aksidenteng natabig ni Tala ang isang baso ng juice. Tumapon ito sa puting carpet. Sa screen, nakita ni Lakan ang pagbabago. Ang ngiti ni Dalisay ay naglaho. Isang mabilis na iritasyon ang gumuhit sa mukha nito. Mabilis nitong hinablot ang braso ni Tala at kinaladkad palayo sa kusina. Nagpalipat-lipat ng camera view si Lakan. Ang puso niya ay kumakarera. Sinundan niya ang kanilang galaw, papunta sa ilalim ng enggrandeng hagdanan, kung saan may isang maliit na pinto na bihirang buksan. Ang lumang bodega. Binuksan ni Dalisay ang pinto. Itinulak si Tala sa madilim na silid at isinara ito. Isang nag-aalab na galit ang sumabog sa dibdib ni Lakan. Hindi na siya makahinga. Ang nakikita niya ay hindi na isang spekulasyon. Ito ay isang katotohanang mas masahol pa sa kanyang mga bangungot. Itinapon niya ang tablet sa upuan ng sasakyan at walang ingat na pinaandar ang makina. Ang ugong nito ay kasintulad ng ugong ng galit sa kanyang puso. Sa loob ng ilang minuto, bumalik siya sa mansyon. Hindi na siya nag-abalang ipasok ang sasakyan sa garahe. Bumaba siya at halos sipain ang malaking pinto para bumukas. Dalisay. Ang sigaw niya, ang kanyang boses, ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Nagmamadaling lumabas si Dalisay mula sa sala. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pagkagulat. Lakan, anong ginagawa mo rito? May problema ba? Hindi siya pinansin ni Lakan. Dumiretso siya sa ilalim ng hagdanan at walang seremonyang binuksan ang pinto ng bodega. Bumulaga sa kanya ang dilim at amoy ng alikabok. At doon, sa isang sulok, nakaupo ang kanyang anak, nakayakap sa sarili nitong mga tuhod, nanginginig sa takot at sa dilim. Tala, bulong ni Lakan. Dahan-dahan niyang binuhat ang bata. Ang munting katawan nito ay nanlalamig at halos walang kabigat-bigat. Isinubsob ni Tala ang mukha nito sa kanyang leeg at humagulgol ng walang tunog. Humarap si Lakan kay Dalisay. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng panganib. Ngunit imbis na matakot, ang mga mata ni Dalisay ay biglang napuno ng luha. Lakan, hindi mo naiintindihan? Nagsimula siyang umiyak. Bahagi yan ng therapy niya. Bahagi yan ng pagtulong sa kanya na harapin ang takot niya sa dilim. Therapy? Hindi makapaniwalang ulit ni Lakan. Ang pagkulong sa isang bata sa madilim na bodega ay tinatawag mong therapy? Iyon ang payo ng child psychologist niya. Sigaw ni Dalisay. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Sinabi niya na kailangan nating i-expose siya sa kanyang kinatatakutan sa isang controlled environment. Mahirap itong gawin, Lakan.
araw-araw. Dinudurog ang puso ko na gawin ito, pero ginagawa ko para sa kanya, para gumaling siya. Ang husay ng kanyang pag-arte ay nakakabigla. Sa isang iglap mula sa isang kontrabida, siya na ngayon ang nagpapakasakit na ina. Natahimik si Lacan. Muli, nagulo ang kanyang isipan. Paano kung totoo ang sinasabi nito? Paano kung sa kanyang kamangmangan ay nakikialam siya sa proseso ng paggaling ng sarili niyang anak? Tila nabasa ni Dalisay ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa at kumuha ng isang business card. Inabot niya ito kay Lacan. Heto ang card ni Dr. Alcaraz. Tawagan mo siya. Siya ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Ginagawa ko lang kung ano ang sa tingin ko ay tama. Lacan. Ginagawa ko lang ang ipinayo sa akin. Kinuha ni Lacan ang card. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang nakalilitong pagdududa. Binuhat niya si Tala paakyat sa silid nito, papalayo sa nag-iiyakang si Dalisay. Inihiga niya ang bata sa kama at kinumutan. Nang akmang tatayo na siya para umalis, naramdaman niya ang isang mahinang hawak sa kanyang braso. Napatingin siya sa kanyang anak. Ang mga mata ni Tala ay bahagyang nakabukas, puno ng pagod at takot. Sa isang boses na halos isang bulong lang, sinabi nito sa kanya, "Naging mabait po ako. Huwag niyo pong sabihin kay tita." At pagkatapos, ipinikit nito ang mga mata at nakatulog dahil sa sobrang pagod. Nanigas si Lacan sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang iyon. Iyon ay hindi mga salita ng isang batang sumasailalim sa therapy. Iyon ay mga salita ng isang batang takot, maparusahan. Ang business card sa kanyang bulsa ay tila nagsimulang mag-apoy. Ang katotohanan ay malinaw na ngayon na parang sikat ng araw. At ito ay mas madilim at mas karima-rima-rim kaysa sa inakala niya. Pagkatapos niyang ihatid si Tala sa mahimbing na pagkakatulog, hindi na bumalik si Lacan sa kanilang silid. Hindi niya kayang tingnan ang mukha ni Dalisay. Hindi niya kayang magpanggap na normal ang lahat. Ang mga salita ni Tala, "Huwag niyo pong sabihin kay tita," ay parang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Isang akusasyon na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nagkulong siya sa library, ang nag-iisang lugar sa mansyon na pakiramdam niya ay hindi pa nalalapastangan ng kasinungalingan. Dito nakatago ang mga alaala ni Liwayway. Dito, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa katotohanan. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga numero sa kanyang report ay lumalabo. Sinubukan niyang magbasa, ngunit ang mga letra ay nagsasayawan sa pahina. Sa huli, sumuko siya. Ang tanging gusto niya ay maramdaman muli ang presensya ng kanyang yumaong asawa. Tumayo siya at lumapit sa isang estanteng gawa sa salamin. Sa loob nito ay nakadisplay ang mga paboritong gamit ni Liwayway. Ang koleksyon niya ng mga libro, ang kanyang mga tropeyo mula sa unibersidad, at sa gitna ng lahat, ang isang maliit at antigong music box na gawa sa kahoy. Regalo niya iyon kay Liwayway noong unang anibersaryo nila. Kinuha niya ito ng may pag-iingat. Ang alikabok ay manipis na bumalot dito, isang patunay ng panahong lumipas. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Isang pamilyar na himig ang tumugtog, ang kanilang kanta. Kasabay ng musika, ang mga alaala ay bumuhos na parang alon, ang kanilang kasal. Ang unang yak ni Tala, ang mga ngiti at tawanan na minsang pumuno sa bahay na ito. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Nang matapos ang tugtog, akma na sana niyang isasara ang takip nang may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng pulang velvet na sapin. May isang bahagyang nakaangat na gilid. Ginamit niya ang kanyang kuko para iangat ito at bumungad sa kanya ang isang lihim na kompartimento. At sa loob, naroon ito. Isang maliit na kwaderno
nabalot sa itim na katad. Hindi niya ito kailanman nakita. Hindi kailanman nabanggit ni Liwayway sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan niya ang unang pahina. Ang eleganteng sulat kamay ng kanyang asawa ang sumalubong sa kanya. Ang mga unang pahina ay puno ng kaligayahan, mga kwento tungkol sa kanilang pag-iibigan, sa kanilang mga pangarap. May isang entry tungkol sa araw ng kanilang kasal. Ngayon, ipinangako ko ang aking habang buhay sa pinakamabuting lalaki sa mundo. Ngayon, nagsimula na ang aking walang hanggan. Napangiti si Lakan sa kabila ng sakit. Nilipat niya ang mga pahina. Naroon ang mga entry tungkol sa kanyang pagbubuntis, sa unang sipa ni Tala sa kanyang sinapupunan. Naroon ang kagalakan. Ngunit habang lumilipas ang mga petsa, ang tono ng pagsusulat ay unti-unting nagbabago. Isang entry, mga 1 taon bago siya mawala. Dumating si Dalisay para bumisita ngayon. Mahal na mahal ko ang aking kapatid, pero minsan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaiba. Ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, Lakan. Ang paraan ng paghawak niya sa mga gamit ko. Tila ba sinusukat niya ang lahat para sa kanyang sarili. Kumunot ang noo ni Lakan. Nilipat pa niya ang pahina. 6 na buwan, bago ang aksidente. Nag-away kami ni Dalisay. Isang maliit na bagay lang. Nasira niya ang paborito kong florera. Pero hindi siya humingi ng tawad. Sa halip sinabi niyang, "Isang florera lang iyan. Marami ka namang iba." Pagkatapos, idinagdag niya sa isang bulong na akala niya'y hindi ko narinig. Lahat na lang, nasa iyo na. Ang bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Lakan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat. Ang mga huling entry ay puno na ng isang hindi maipaliwanag na takot. 1 buwan bago ang aksidente, gabi-gabi na akong nananaginip ng masama. Si Dalisay daw ang nagmamaneho ng sasakyan ko. Nakangiti siya habang papalapit kami sa isang bangin. Alam kong panaginip lang ito, pero hindi ko maalis ang takot sa aking puso. May mali. May nararamdaman akong mali. At pagkatapos, ang pinakahuling entry, isinulat 3 araw lamang bago bumangga ang kanyang sasakyan sa isang puno sa isang madulas na kalsada. Nag-usap kami ni Lakan tungkol sa pag-renew ng aming mga insurance. Nagbiro si Dalisay na narinig pala ang aming usapan. Sabi niya, "Siguraduhin mong malaki ang makukuha ni Tala, ate. Para kung may mangyari sa'yo, siguradong may mag-aalaga sa kanya." Ngumiti siya pagkatapos, pero ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Pakiramdam ko, ayaw na niya akong mag-exist. Pakiramdam ko, gusto niyang kunin ang aking lugar. Doon natapos ang talaarawan. Ang mga sumunod na pahina ay blanko. Binitiwan ni Lakan ang kwaderno na para siyang napaso. Nahulog ito sa sahig, lumikha ng isang mahinang kalabog sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Ang buong mundo niya ay gumuho. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawang karima-rimarim. Ang takot sa mga mata ni Tala. Ang babala ni Manang Diwa. Ang bodega. Ang pekeng therapist. Ang paninibugho ni Dalisay. Ang biro tungkol sa insurance. Ang mga ngiti na hindi umaabot sa mata. Tumingala si Lakan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Dalisay. Ang anghel. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang anak, ng kanyang buhay. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa pangungulila, kundi dahil sa isang matinding galit at pagsisisi. Gaano siya naging bulag? Gaano katagal na siyang niloloko? Isang tanong, isang napakasaklap na tanong, ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mas malakas at mas nakakatakot kaysa sa lahat. Ang pagkamatay ni Liwayway. Aksidente nga lang ba talaga? Naramdaman ni Dalisay ang pagbabago sa hangin na kasing linaw ng salamin. Ang Lakan na umalis kinabukasan
ay hindi na ang lakan na puno ng pag-aalinlangan. Ang bumalik ay isang estrangherong may pamilyar na mukha. Ang mga halik nito sa umaga ay naging formalidad na walang init. Ang mga pag-uusap nila sa hapunan ay naging maikli at malamig. Alam ni Dalisay na may nahanap ito. Alam niyang hindi na sapat ang kanyang mga luha at pag-arte. Isang takot na hindi pa niya naramdaman noon ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Ngunit kasabay ng takot na yon, isang determinasyon ang nabuhay. Hindi siya papayag na mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Hindi siya babalik sa pagiging anino. Isang hapon, habang nagpapanggap na nag-aayos ng mga libro sa library, nakita niya ito. Ang music box ni Liwayway ay nakabukas sa ibabaw ng mesa ni Lakan. At sa tabi nito, nakalatag na parang isang hatol, ang itim na talaarawan. Isang malamig na kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Dalisay. Ang hangal na babaeng yon, isip niya, ang galit ay namumuo sa kanyang lalamunan. Kahit sa kabilang buhay, nahanap pa rin niya ang paraan para sirain ang buhay ko. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang unahan si Lakan. Kinagabihan, isinagawa niya ang kanyang plano. Nilapitan niya si Lakan sa study nito. Ang kanyang mukha ay isang perpektong obra ng nasasaktang asawa. Lakan, malambing niyang sabi, ang mga luha ay handa ng pumatak. May problema ba tayo? Tumingin si Lakan mula sa kanyang laptop. Ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ilang araw ka nang malayo, malamig. May nagawa ba akong mali? Hindi mo na ba ako pinagkakatiwalaan? Ang bawat salita ay maingat na pinili para tusukin ang konsensya nito. Hindi sumagot si Lakan, ngunit ang katahimikan nito ay mas masakit na sampal para kay Dalisay. Iyon na ang hudyat. Inilabas niya ang kanyang huling baraha. Inilapag niya sa mesa ang isang folder ng mga dokumento. Pinag-iisipan ko lang naman. Ang kinabukasan ni Tala, sabi niya. Pinipilit na gawing malumanay ang kanyang boses. Ito ang mga papeles para sa isang trust fund sa pangalan niya. At naisip ko lang na marahil ay mas mabuting ilipat mo na rin sa pangalan ko ang ilang mga ari-arian. Para lang kung may mangyari sa'yo, mayroon kaming seguridad. Para maiparamdam mo sa akin na panatag ka sa pag-aalaga ko sa inyo. Tiningnan ni Lakan ang mga papeles. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Sa isang iglap, nakita ni Dalisay ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakita dati. Hindi awa, hindi pag-ibig, kundi pandidiri. Hindi ngayon, Dalisay. Mariin nitong sabi, bago muling ibinaling ang atensyon sa laptop. Isang malinaw na pagtataboy. Ang pagtangging iyon ay parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng pinigil niyang galit at pagkabigo ay sumabog. Ngunit hindi niya ito maaring ipakita kay Lakan. Mabilis siyang tumalikod bago pa man may makitang kahit anong bahid ng demonyo sa kanyang mukha. Sige, naiintindihan ko, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil. Magpapahinga na ako. Ngunit hindi siya sa silid nila dumiretso. Ang kanyang mga paa ay may sariling isip. Dinala siya sa tapat ng silid ni Tala. Naabutan niya ang bata na nakaupo sa sahig. Masayang nilalaro ang luma nitong manika. Ang manikang regalo ni Liwayway. Ang huling bagay na kumakatawan sa kanyang kapatid. Ang paningin na iyon ang naging mitya. Pumasok si Dalisay sa loob. Ang kanyang anino ay tila lumaki at nilamon ang liwanag sa silid. Natigilan si Tala. Ang nangiti ay naglaho sa kanyang muka. Maganda ba ang laruan mo? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay nakakatakot na kalmado. Tumango si Tala. Mahigpit na niyakap ang manika. Bigay iyan ng, Mami mo, hindi ba? Pagpapatuloy ni Dalisay, dahan-dahang lumalapit. Muling tumango ang bata. Ang takot ay nagsisimula nang gumuhit sa kanyang mga mata. Alam mo, may mga bagay sa mundo na sagabal lang, bulong ni Dalisay. Sa isang mabilis at malupit na kilos,
Hinablot niya ang manika mula sa mga kamay ni Tala. "Huwag po!" Sigaw ni Tala, sinusubukang bawiin ito. Pero huli na ang lahat. Sa harap mismo ng bata, binali ni Dalisay ang leeg ng manikang plastik. Ang tunog ng pagkabali ay matinis at marahas sa katahimikan ng silid. Pagkatapos, binali niya ang isang braso. Pagkatapos, ang isa pa. Hanggang sa ang dating magandang manika ay naging isang pilipit at basag na piraso ng plastik. Itinapon niya ito sa sahig. Ito ang nangyayari sa mga bagay na nagpapaalala sa nakaraan. Malamig niyang sabi, nakatitig sa nanginginig na bata. Ito ang mangyayari sa mga batang hindi marunong sumunod sa bago nilang ina. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto, si Manang Diwa, na may dalang isang basong gatas para kay Tala, ay napatigil. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang lahat sa siwang. Nakikita niya ang kalupitan. Narinig niya ang paghikbi ng bata. Ang kanyang mga kamay na may hawak sa tray ay nagsimulang manginig. Ang desisyon na matagal nang namumuo sa kanyang puso ay sa wakas naging buo. Bumalik si Lakan sa kanyang study. Ang isip ay gulong-gulo. Ang pagtatangka ni Dalisay na makuha ang kanyang pera ang nagpatunay sa lahat. Hindi na ito tungkol sa pag-aalaga. Ito ay tungkol sa kasakiman. Ito ay tungkol sa pag-aari. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Pinuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli at direkta. Mayroon po akong ebidensya. Kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Magkita po tayo bukas sa lumang kapilya sa dulo ng village. 3:00 ng hapon. Huwag po kayong magsasama ng kahit sino. Ang lumang kapilya sa dulo ng Maharlika Gardens ay bihirang puntahan. Ito'y isang maliit na gusaling bato na nababalot na ng mga baging. Isang tahimik na saksi sa mga lumipas na panahon. Ito ang perpektong lugar para sa isang lihim na pag-uusap. Para kay Lakan, ang bawat segundong paghihintay sa loob ay parang isang oras. Ang bawat anino na gumagalaw sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Sino ang nag-text? At anong ebidensya ang hawak nito? Eksaktong 3:00 ng hapon, dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng kapilya. Isang maliit na figura ang pumasok, nakayuko, at mabilis na isinara ang pinto sa kanyang likuran. Si Manang Diwa. Napatayo si Lakan. Ang matandang kasambahay ay nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang kanyang muka ay maputla at ang mga mata ay puno ng takot. Manang Diwa. Sabi ni Lakan, sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses para hindi ito lalong matakot. Kayo po pala. Sir Lakan. Bulong ng matanda. Ang boses ay paos. Pasensya na po kayo. Natakot po ako. Matagal na po akong natatakot. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Manang? At ano po ang ebidensyang sinasabi ninyo? Hindi sumagot si Manang Diwa. Sa halip, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit, itim na bagay na halos kasinlaki lang ng isang posporo. Isang digital voice recorder. Inabot niya ito kay Lakan. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Pakinggan niyo po, sir. Pakiusap. Pakinggan niyo po. Kinuha ni Lakan ang recorder. May kasama itong isang pares ng maliit na earphones. Isinaksak niya ito sa kanyang mga tainga at pinindot ang play. Sa una, katahimikan lang. Pagkatapos, narinig niya ang isang pamilyar na tunog, ang mahinang paghikbi ni Tala. At pagkatapos, isang boses. Isang boses na matamis at malambing kapag nasa harap niya. Ngunit ngayon, sa recording na ito ay malamig, matalim, at puno ng lason. Ang boses ni Dalisay. Tumigil ka sa pag-iyak. Walang makakarinig sa iyo dito. Narinig ni Lakan ang pagsinghot ni Tala. Pero namimiss ko na po si Mami Liwayway. Isang malupit na tawa ang sumunod. Patay na siya. Intindihin mo yan. At kung hindi ka titigil sa pagbanggit sa pangalan niya, baka sumunod ka na rin. Gusto mo ba yon?
Napapikit ng mariin si Lakan. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa gilid. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala. Ngunit pinilit niyang makinig pa. Hindi po, ayoko po. Sagot ng nanginginig na boses ni Tala. Mabuti. Tandaan mo, Tala. Ako na ang mommy mo ngayon. At kung may kahit isang salitang makarating sa daddy mo tungkol dito, sisiguraduhin kong iisipin niyang ikaw ang sinungaling. Iisipin niyang ikaw ang masamang bata. At iiwan ka niya ulit. Mag-isa ka na lang habang buhay. Ang recording ay nagpatuloy. Puno ito ng mga pagbabanta, ng masasakit na salita, ng psychological torture na dahan-dahang pumapatay sa espiritu ng kanyang anak. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lakan. Ang bawat paghikbi ni Tala ay isang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Nang matapos ang recording, nanatiling nakasuot ang earphones sa tainga ni Lakan. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw. Kailan niyo pa po ito alam? Tanong niya kay Manang Diwa. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Mula pa po noong una? Sir, umiiyak na sagot ng matanda. Nakikita ko po sa mga mata ni Tala. Naririnig ko po ang mga pagbabago sa boses ni Ma'am Dalisay kapag akala niya'y walang nakakarinig. Isang araw, naisip ko pong itago itong recorder sa ilalim ng kama ni Tala. Naisip ko pong baka ito lang ang paraan para maprotektahan ko siya. Patawarin niyo po ako, sir. Dapat po ay noon ko pa sinabi. Pero natakot po ako. Baka tanggalin niya ako sa trabaho. Baka kung ano ang gawin niya sa akin. Tinanggal ni Lakan ang earphones. Tumingin siya sa matanda. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi lang ang takot sa mga mata nito, kundi ang pambihirang katapangan. Ang katapangan ng isang taong isinugal ang lahat para sa isang batang hindi niya kaano-ano. Lumapit si Lakan kay Manang Diwa at marahang hinawakan ito sa balikat. Manang, wala po kayong dapat ikahingi ng tawad. Ang totoo po, kayo ang nagligtas sa aming mag-ama. Utang ko po sa inyo ang buhay ng anak. Ang mga salita ni Lakan ay tila nagbigay ng lakas sa matanda. Tumigil ito sa pag-iyak at tumingin ng diretso sa kanya. Ang demonyo po ay nakatira sa pamamahay ninyo, Sir Lakan, at nagpapanggap siyang isang anghel. Alam ko na po, Manang, at dahil sa inyo, meron na akong paraan para palayasin siya. Hinigpitan niya ang hawak sa voice recorder. Ito na ang sandata niya. Ito, kasama ang talaarawan ni Liwayway, ang magpapabagsak sa kastilyo ng kasinungalingan na itinayo ni Dalisay. Manang Diwa, sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon ako na po ang bahala. Sisiguraduhin kong hindi na masasaktan pa si Tala. At sisiguraduhin ko rin po ang inyong kaligtasan. Umuwi na po kayo at kumilos na parang walang nangyari. Tumango ang matanda. Bago ito umalis, may sinabi pa ito. Sir, ang pagkamatay po ni Ma'am Liwayway, hindi po ako naniniwalang aksidente lang yon. Hindi sumagot si Lakan, ngunit ang katahimikan niya ay isang pagsang-ayon. Pagkaalis ni Manang Diwa, naiwan si Lakan mag-isa sa kapilya. Hinawakan niya ng mahigpit ang voice recorder sa isang kamay at ang kanyang telepono sa kabila, kung saan nakasave ang mga litrato ng talaarawan ni Liwayway. Ang anghel ay naging isang demonyo. Ang paraiso ay naging isang impyerno. Naglakad siya palabas ng kapilya, pabalik sa kanyang sasakyan. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit mayroon ng direksyon, mayroon ng plano. Pauwi na siya sa kanyang mansyon. Pauwi na siya para harapin ang halimaw. Bumalik siya sa bahay na tila walang nangyari. Nadatnan niya si Dalisay sa sala, nagbabasa ng isang magazine, ang larawan ng perpektong ginangnang tahanan. Ngumiti ito sa kanya. Welcome home, mahal. Maaga ka yata? Ngumiti rin si Lakan. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata.
Isang ngiti na malamig at matalim na parang isang patalim. Kailangan nating mag-usap, Dalisay, sabi niya. Ngayong gabi, tungkol sa lahat. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakamatensyonado sa kasaysayan ng Mansyon Silang. Pinatulog muna ni Lakan si Tala. Tinitiyak na mahimbing na ito bago harapin ang bagyo. Pagbaba niya, naabutan niya si Dalisay sa study, naghihintay. Nakaupo ito sa kanyang silya sa likod ng kanyang mesa na para bang siya na ang tunay na may-ari ng lugar. So ano ang pag-uusapan natin, Lakan? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay mapagmatyag. Isinara ni Lakan ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng seradura ay tila isang hudyat na walang sino man ang makakatakas sa silid na ito. Hanggat hindi nalalantad ang katotohanan, hindi siya nagsalita. Sa halip, inilapag niya sa mesa ang dalawang bagay. Ang itim na talaarawan ni Liwayway at ang maliit na voice recorder ni Manang Diwa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lakan ang pagkasira ng perpektong maskara ni Dalisay. Isang mabilis na kislap ng purong takot ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling makabawi. Ano yan? Tanong niya. Sinusubukang magkunwaring walang alam. Alam mo kung ano ang mga ito, Dalisay? Mariing sabi ni Lakan. Ang isa ay ang tinig ng nakaraan na sinubukan mong ibaon, at ang isa naman ay ang tinig ng kasalukuyan na sinubukan mong patahimikin. Pinindot niya ang play sa recorder. Ang boses ni Dalisay, malupit at walang awa, ay pumuno sa silid. Patay na siya! Intindihin mo yan! Sa bawat salita, mas lalong namumutla si Dalisay. Nang patayin ni Lakan ang recorder, binuksan naman niya ang talaarawan sa huling pahina. Pakiramdam ko, ayaw na niya akong mag-exist. Pakiramdam ko, gusto niyang kunin ang aking lugar. Binasa ito ni Lakan ng malakas. Ang bawat salita ay isang hatol. Tapos ka na ba sa iyong melodrama, Lakan? Biglang tumawa si Dalisay, isang tawang walang kagalakan. Isang talaarawan ng isang babaeng depressed at isang recording na hindi mo man lang mapapatunayan kung kailan at paano kinuha. Iyan ba ang mga alas mo laban sa akin? Hindi lang ito ang alas ko, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang pagkamatay ni Liwayway, mag-usap tayo tungkol doon. Doon na tuluyang gumuho ang pagpipigil ni Dalisay. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Wala kang alam. Buong buhay ko, ako ang anino. Ako ang reserba. Lahat ng atensyon, lahat ng papuri, lahat ng pagmamahal napunta sa kanya. Minsan lang akong humiling na maging masaya. Minsan lang akong nangahas na kunin ang dapat sana ay para sa akin. Kunin o agawin? Sigaw ni Lakan pabalik. Pinatay mo ang sarili mong kapatid, Dalisay. Hindi ko siya pinatay. Sigaw nito. Aksidente ang nangyari. Kung ganoon, bakit may nagpatotoo na ikaw mismo ang nag-utos sa isang mekaniko na galawin ang preno ng sasakyan niya? Gawa-gawang kwento ni Lakan, isang desperadong pay-in para mapaamin ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Imbis na matakot o magalit, si Dalisay ay biglang ngumiti. Isang ngiting nakakakilabot. Magaling, Lakan. Talagang magaling. Pero huli ka na. Bigla, bumagsak si Dalisay sa sahig. Ngunit hindi lang iyon. Bago pa man makagalaw si Lakan, kinuha nito ang isang mabigat na paperweight mula sa mesa at walang pag-aalinlangang ipinukpok ito sa sarili niyang braso. Isang nakakabinging tunog ng nabaling buto ang umalingaw-ngaw sa silid. Pagkatapos, sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit at takot. Isang sigaw na dinisenyo para marinig ng buong mundo. Tulong! Sinasaktan niya ako! Tulungan ninyo ako! Kasabay ng kanyang sigaw, ang pinto ng study ay marahas na bumukas. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuit, ang abogado ni Dalisay, at sa likod nila,
isang babaeng may dalang ID, isang social worker. Nakita nila ang perpektong eksena na inihanda ni Dalisay. Si Dalisay nakahandusay sa sahig, ang braso ay duguan at pilipit. At si Lakan, nakatayo sa tabi nito, ang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Isang larawan ng isang taong nawala sa kontrol. Mr. Silang, sabi ng abogado, ang boses ay matigas. Pinatutunayan lang nito ang lahat ng sinabi ng kliyente ko, na dahil sa pagluluksa, ikaw ay naging bayolente at hindi na stable para mag-alaga ng isang bata. Ano? Bulong ni Lakan. Isang bitag. Ito ay isang bitag. Mr. Silang, ako po si Mrs. David mula sa DSD. Sabi ng social worker, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala para kay Dalisay. Dahil po sa mga pangyayaring ito at para na rin po sa kaligtasan ng bata, kailangan po naming isama muna si Tala sa aming custody. Hindi! Hindi ninyo maaaring gawin yan. Sigaw ni Lakan. Sinusubukang lumapit. Ngunit hinarangan siya ng mga abogado. Si Dalisay, habang inaalalayan ng isa sa mga lalaki, ay tumingin sa kanya. Sa likod ng kanyang mga luha, sa likod ng kanyang pag-arte bilang isang biktima, nakita ni Lakan ang isang ngiti. Isang namangiting demonyo. Isang napanangiting na nagsasabing, ako ang nanalo. Narinig ni Lakan ang pag-iyak ni Tala mula sa itaas. Nagising dahil sa ingay. Nakita niya ang anino ng social worker na umaakyat para kunin ang kanyang anak. Napatayo lang siya doon, sa gitna ng kanyang study, sa gitna ng kanyang gumuho na plano. Ang talaarawan at ang voice recorder sa mesa ay naging mga laruang walang silbi. Hinawakan niya ang lahat ng ebidensya, ngunit sa isang iglap, nawala sa kanya ang pinakamahalaga sa lahat. Nawala sa kanya ang kanyang anak, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na sahig na linoleum, ang mga dingding na kulay puti na walang anumang palamuti, ang mga boses na umaalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo. Ito ang mundo ng pansamantalang Child Welfare Center, isang mundong napakalayo sa karangyaan ng Maharlika Gardens, ngunit para kay Tala, sa isang kakaibang paraan, mas ligtas. Dito wala ang mga matang mapanuri ni Dalisay. Sa loob ng isang maliit na visitation room, nakaupo si Lakan sa isang upuang plastik na napakaliit para sa kanya. Sa tapat niya, nakaupo si Tala. Ang mga paa ay hindi pa abot sa sahig. Sa isang sulok ng silid, maingat na nagmamasid si Mrs. David. Ang social worker, tinitiyak na ang lahat ay naaayon sa protocol. Ang puso ni Lakan ay durog na durog. Nakikita niya ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa, sa isang lugar na tulad nito, isang lugar para sa mga batang napabayaan at nasaktan. At ang pinakamasakit sa lahat, siya ang dahilan kung bakit ito narito. Ang kanyang pagkabulag, ang kanyang kapabayaan. Kamusta ka na, munting bituin? Malambing na tanong ni Lakan. Ipinipilit na ngumiti. Ipinipilit na maging matatag para sa anak. Hindi sumagot si Tala. Nilaro-laro lang nito ang laylayan ng kanyang damit. Tala, pagpapatuloy ni Lakan. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Anak, tumingin ka kay Daddy. Gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari, naniniwala ako sa'yo. Palagi. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang ulo. Sa mga mata nito, nakita ni Lakan ang isang tanong. Talaga ba? Sinubukan niyang abutin ang kamay nito. Ngunit isang banayad na pag-ubo mula kay Mrs. David ang nagpaalala sa kanya. Bawal ang physical contact hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Napabagsak ang kanyang kamay sa gilid, isang kilos ng pagkatalo. Gusto kong humingi ng tawad, anak, sabi ni Lakan. Hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Patawarin mo si Daddy dahil hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako dahil wala ako sa tabi mo. Pero ipinapangako ko sa iyo, Tala, hindi na ako aalis ulit. Lalaban ako para sa iyo. Ibabalik kita sa akin. Sa pagbanggit ng salitang pagbabalik,
Isang anino ng takot ang dumaan sa mukha ni Tala. Ang pagbabalik ay nangangahulugang pagbabalik sa mansyon. At sa mansyon, naroon si Dalisay. Biglang tumunog ang telepono ni Mrs. David. Tumayo ito at lumayo ng bahagya para sagutin ang tawag, nagbibigay sa kanila ng kaunting privacy. "Excuse me for a moment. Ito na ang pagkakataon ni Lakan." "Tala," mabilis niyang sabi. Mas inilapit ang sarili sa mesa. "Huwag kang matakot. Kahit anong sabihin mo, maniniwala ako. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang ginagawa sa'yo ni Tita Dalisay mo?" Tumingin si Tala sa direksyon ni Mrs. David na nakatalikod pa rin. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit at pagmamahal. Sa unang pagkakataon, mula nang umuwi si Lakan, naramdaman niyang ligtas siyang magsalita. Ang mga labi niyang laging tikom ay dahan-dahang bumuka. "Lagi po siyang galit kapag nababanggit ko si Mommy." Bulong ni Tala, ang boses ay napakahina. Sabi niya po, dapat siya na ang tawagin kong Mommy. Tumango si Lakan, pinipigilan ng galit na namumuo sa kanyang dibdib. "Ano pa, anak? Ayaw niya po sa manika ko. Yung bigay po ni Mommy. Sinira niya po." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ng bata. Sabi niya po, "Kapag hindi ako sumunod, iiwan niyo ko ulit. Mag-isa na lang daw po ako." Ang bawat salita ay isang saksak sa puso ni Lakan. Ito na ang lahat ng kinatatakutan niya, isinasatinig ng sarili niyang anak. "Hindi yan totoo, Tala. Hindi kita iiwan. Kailanman." Mariin niyang sabi. Tumingin si Tala sa mga mata ng kanyang ama, tila sinusukat kung nagsasabi ito ng totoo. At pagkatapos, sa huling sandali bago bumalik si Mrs. David, ibinulong ni Tala ang mga salitang babago sa lahat. Ang mga salitang gigiba sa pundasyon ng kasinungalingan na matagal nang bumabalot sa kanilang pamilya. "Daddy," bulong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Ang babae po sa bahay, hindi po siya si Mommy Liwayway. Natigilan si Lakan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. "Ano, anak? Anong ibig mong sabihin?" Pagkatapos po mamatay ni Mommy Liwayway, pagpapatuloy ng bata, ang mga salita ay tila bumubuhos na ngayon. "Sabi po sa akin ni Tita Dalisay, mula ngayon, siya na daw po si Mommy. Bawal ko na daw po siyang tawaging tita. Bawal ko daw pong sabihin kahit kanino. Dahil kung hindi, magagalit daw po kayo sa akin." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa isipan ni Lakan. Hindi maudan, hindi lang panggagaya, pagpapalit. Si Dalisay ay hindi nagpapanggap na asawa niya. Si Dalisay ay nagpapanggap na si Liwayway, ang kapatid nito, ang kanyang yumaong asawa. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-iba ng ayos. Ang kanyang pagkabulag ay hindi lang dahil sa pagluluksa. Ito ay dahil sa isang perpektong panlilinlang. Ang babaeng kasama niya sa kama, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang anak, ay hindi ang hipag niya. Ito ay isang impostor na nagtatago sa likod ng mukha ng kanyang kapatid. Ang buong pundasyon ng kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang galit na naramdaman niya kanina ay walang-wala kumpara sa apoy ng pagkamuhi na ngayon ay sumisiklab sa kanyang kaluluwa. Hindi na lang ito tungkol sa pang-aabuso. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng isang pagkatao, sa paglapastangan sa alaala ng kanyang minamahal at sa pagwasak sa isipan ng kanyang anak. Bumalik si Mrs. David sa upuan. "Okay, I think that's enough for today." Ngunit hindi na nakikinig si Lakan. Nakatitig lang siya kay Tala, na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Inabot niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa, hindi na alintana ang mga patakaran. "Salamat, anak," bulong niya. Ang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. "Salamat sa pagsasabi ng totoo. Ipinapangako ko, tatapusin ko na to."
Ang galit ni Lacan ay hindi na isang nagbabagang apoy. Ito ay naging isang malamig at matalas na yelo. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Ang bawat desisyon ay matatag. Ang pagtatapat ni Tala ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng kailangan niya. Hindi lang ebidensya, kundi ang dahilan para lumaban hanggang kamatayan. Sa tulong ng pinakamagagaling na abogado at pribadong investigador na kayang bayaran ng kanyang pera, kumilos siya ng mabilis at tahimik. Habang si Dalisay ay abala sa pagpapalabas ng sarili bilang biktima sa media, si Lacan ay abala sa paghuhukay sa nakaraan. Natuklasan nila ang lahat, ang mga pekeng dokumento na ginamit ni Dalisay para palitan ang kanyang identity pagkatapos mamatay ni Liwayway. Ang malaking halaga ng perang inilipat niya mula sa isang offshore account para bayaran ang isang mekanikong biglang nawala na parang bula pagkatapos ng aksidente. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na katotohanan. Ang bawat anino ay may kaakibat na liwanag. Makalipas ang 1 linggo, ipinatawag ni Lacan ang isang family meeting sa conference room ng Silangan Holdings. Ang dahilan, para pag-usapan ng isang amicable settlement para maiwasan ang iskandalo. Dumating si Dalisay na may ngiting tagumpay. Kasama niya ang kanyang abogado. Suot niya ang pinakamahal niyang damit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Sa kanyang isipan, tapos na ang laban. Nasa kanya na ang lahat. Ang simpatya ng publiko, ang posibleng kustodya kay Tala, at sa lalong madaling panahon, ang kalahati ng yaman ng mga silang. Pumasok siya sa conference room na tila siya ang reyna. Ngunit ang kanyang nangiti ay unti-unting naglaho nang makita niya kung sino ang mga nasa loob. Naroon si Lacan, kasama ang kanyang legal team. Naroon si Manang Diwa, nakaupo sa isang sulok, tahimik ngunit matatag. At naroon din ang 2 lalaking hindi niya inaasahan. 2 unipormadong pulis na nakatayo malapit sa pinto. Anong ibig sabihin nito, Lacan? Tanong ni Dalisay. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Umupo ka, Dalisay. Mahinahon na sabi ni Lacan. O dapat ko bang sabihing, Liwayway? Iyon ang pangalang ginagamit mo, hindi ba? Ipinakita niya sa malaking screen sa harap ang isang kopya ng death certificate ni Liwayway Reyes at sa tabi nito, isang pekeng birth certificate sa parehong pangalan na may litrato ni Dalisay. Identity theft, isang seryosong krimen. Namutla si Dalisay. Gawa-gawa mo lang yan. Hindi siya pinansin ni Lacan. Sumunod na lumabas sa screen ang isang bank statement. At ito naman ang bayad mo sa isang mekaniko, 1 araw bago maaksidente ang kapatid mo. Interesting, hindi ba? Walang katotohanan ang mga paratang na yan. Sigaw ng abogado ni Dalisay. Talaga ba? Tanong ni Lacan. Tumingin siya kay Manang Diwa na tumango. Pinindot ni Lacan ang isang button. Ang boses ni Dalisay, malupit at walang awa, ay muling pumuno sa silid, mas malinaw at mas malakas kaysa dati. Patay na siya. Intindihin mo yan. Napapikit si Dalisay. Ang kanyang kastilyo ay gumuho sa harap niya. Ngunit hindi pa tapos si Lacan. Ito na ang huling patibong, ang huling saksak. Alam mo, Dalisay, sabi ni Lacan, dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa lahat ng kasinungalingan mo, isa ang pinakakawili-wili. Sinabi mo sa akin na aksidente ang lahat, pero ayon sa investigasyon ko, ang preno ay hindi basta-basta pinutol. May isang espesipikong wire na tinanggal sa ilalim ng makina para hindi ito madaling mahalata. Isang kasinungalingan, isang pain. Si Dalisay, na nasa bingit na ng pagkasira ng isip na ang tanging gusto na lang ay ipagtanggol ang sarili, ay nahulog sa bitag. Hindi totoo yan, sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sinungaling ka. Kitang-kita ko kung paano niya pinutol.
Ang main brake line ang pinutol niya para masiguradong walang palya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Naamin niya. Ang abogado ni Dalisay ay napahawak sa kanyang noo. Si Manang Diwa ay napaiyak sa sulok. Si Lakan ay tumayo lang doon, nakatitig sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Paano mo nalaman ang detalyeng yun, Dalisay? Tanong ni Lakan. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Isang detalyeng tanging ang mastermind lang ang nakakaalam. Doon napagtanto ni Dalisay ang kanyang pagkakamali. Napatingin siya sa paligid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong sindak. Huli na ang lahat. Tumango si Lakan sa mga pulis. Dalisay Reyes, sabi ng isang pulis, habang papalapit at inilalabas ang posas. Inaaresto ka namin para sa mga kasong identity theft, child abuse, at ang pagpaplano ng pagpatay sa iyong kapatid na si Liwayway Reyes. Hindi niyo ako maaring hulihin. Akin ang lahat ng ito. Akin dapat. Sigaw niya na parang isang nasisiraan ng bait habang pinuposas ang kanyang mga kamay sa likod. Ang kanyang perpektong ayos ay nagusot. Ang kanyang mamahaling damit ay nalukot. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang huling kalaban. Nakita niya si Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang walang katapusang pagkamuhi. Magsisisi ka, Lakan silang! Magsisisi ka! Hindi sumagot si Lakan. Pinanood lang niya itong mawala sa pinto. Ang demonyo ay sa wakas na huli na. Ang hustisya, kahit na napakabagal at napakasakit, ay sa wakas dumating na. Nang sumarado ang pinto, isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Lakan. Pakiramdam niya ay 1,000 taon siyang tumanda. Tapos na ang laban. Ngayon, ang mas mahirap na bahagi naman ang magsisimula. Ang paghilom. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Dalisay Reyes ay sumabog na parang isang bomba sa alta sosyedad. Ang mansyon sa Maharlika Gardens na dati simbolo ng kapangyarihan at perpeksyon ay naging sentro ng isang madilim at karumaldumal na eskandalo. Ngunit para kay Lakan, ang ingay ng mundo sa labas ay walang-wala kumpara sa nakabibinging katahimikan sa loob. Pagkatapos ng ilang araw ng legal na proseso, sa wakas ay naiuwi na niya si Tala. Habang papasok ang kanilang sasakyan sa malaking gate, naramdaman ni Lakan ang panlalamig ng kanyang anak. Ang dating tahanan ay isa ng paalala ng isang bangungot. Nang gabing iyon, binuhat ni Lakan si Tala na mahimbing nang natutulog papasok sa kanyang silid. Ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila sumisigaw ng mga alaala ni Dalisay. Ang kanyang mga larawan sa dingding, ang kanyang mga palamuti sa sala, ang kanyang pabango na tila nanunuot pa rin sa hangin. Para silang mga multo na nagpapaalala sa kasalanan at pagkukulang ni Lakan. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Lakan sa isang mahinang iyak. Nagmamadali siyang pumunta sa silid ni Tala. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Anak, anong nangyari? Malambing-ngim niyang tanong, umuupo sa tabi nito. Si Tita Dalisay, humihikbing sabi ng bata. Nasa panaginip ko po siya. Galit na galit siya. Niyakap ni Lakan ang kanyang anak, isang yakap na puno ng lahat ng pagsisisi na kayang dalhin ng isang ama. Shh! Wala na siya, anak. Hindi ka na niya sasaktan. Ligtas ka na. Nandito na si Daddy. Magdamag siyang nanatili sa tabi ni Tala. Kinakantahan ito ng mga lumang lulabay na kinakanta sa kanya ni Liwayway. Hinahaplos ang buhok nito hanggang sa muli itong makatulog. Ngunit kahit sa pagtulog, ang mga hikbi ay hindi nawawala. Ang mga sugat ay masyadong malalim. Nang mag-umaga, pagkatapos ihatid si Tala sa kusina kung saan naghihintay si Manang Diwa, nagkulong si Lakan sa library. Dito, sa katahimikan, pinayagan niya ang sarili niyang bumigay. Muli niyang binuksan ang talaarawan ni Liwayway. Binasa niya ang bawat salita. Ngunit ngayon, ang bawat isa ay parang isang dagok sa kanyang puso. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo,
Lakan. Pakiramdam ko, gusto niyang kunin ang aking lugar. Paano niya hindi nakita? Paano siya naging ganito kabulag? Ang pag-ibig niya kay Liwayway ay naging isang tabing na humarang sa katotohanan. At sa pagtatago sa likod ng tabing na yon, isinakripisyo niya ang kaligtasan ng sarili niyang anak. Yumuko si Lakan sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Liwayway, umiyak siya nang walang pagpipigil. Umiyak siya para sa asawang pinaslang. Umiyak siya para sa anak na pinahirapan. At umiyak siya para sa sarili niya. Ang hangal na lalaking nagpabaya sa dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Patawad, Liwayway. Bulong niya sa kawalan. Patawarin mo ako. Alam niyang hindi sapat ang mga luha. Ang tunay na pagbabayad puri ay nasa gawa. Kinabukasan, dinala niya si Tala sa isang tunay na child psychologist. Isang mabait na babae na may malambing na ngiti. Habang nag-uusap sila sa loob, naghintay si Lakan sa labas. Ang bawat minuto ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ito ang unang hakbang sa isang napakahabang paglalakbay. Pag-uwi nila, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Tala, tawag niya sa anak, na tahimik na nakaupo sa may bintana, nakatanaw sa malawak na hardin. Gusto mo bang umalis na tayo dito? Tumingin sa kanya si Tala. Ang mga mata ay nagtatanong. Ang bahay na ito, pagpapatuloy ni Lakan, masyado nang malungkot, masyado nang maraming masasamang alaala. Gusto kong magsimula tayo ulit sa isang bagong lugar. Ikaw at ako lang. Hindi nagsalita si Tala. Tumayo ito at lumapit sa isang pader kung saan nakasabit ang isang malaking painting. Isa iyong tanawin sa tabing dagat na ipininta ni Liwayway. Ang paborito nitong lugar. Itinuro ito ni Tala. Gusto ko po doon, mahinang sabi nito. Sa isang lugar kung saan po natin makikita ang mga bituin, Daddy. Napangiti si Lakan, isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang kanyang munting bituin. Sa kabila ng lahat ng dilim, naghahanap pa rin ito ng liwanag. Sige anak, sabi niya, lumuluhod para magkapantay sila. Hahanapin natin ang lugar kung saan pinakamaliwanag ang mga bituin. At doon, bubuuin natin ulit ang ating tahanan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang mansyon sa Maharlika Gardens ay naibenta na. Ang Silangan Holdings ay may bago ng CEO. Ang pangalang Lakan Silang ay unti-unti nang nawala sa mga pahayagan at tsismis ng alta sosyedad. Para sa mundo, naglaho siya. Ngunit ang totoo, ngayon pa lang niya natatagpuan ang kanyang sarili. Sa isang maliit at tahimik na bayan sa tabi ng dagat, sa isang bahay na gawa sa kahoy at salamin na nakaharap sa walang katapusang asul ng karagatan, nagsimula muli ang mag-ama. Ang bahay ay hindi engrande, ngunit ito'y puno ng liwanag. Hindi ito malawak, ngunit ito'y puno ng init. Tuwing umaga, hindi na alarm clock ang gumigising kay Lakan, kundi ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. At sa halip ng mga business meeting, ang kanyang umaga ay puno ng paghahanda ng almusal para kay Tala. Sa isang maaliwalas na hapon, nakaupo sila sa buhanginan. Tinuturuan ni Lakan si Tala kung paano gumawa ng kastilyong buhangin. Kailangan mong basain ng kaunti ang buhangin, anak, sabi ni Lakan, habang naglalagay ng tubig mula sa isang maliit na timba. Para kumapit. Parang sa buhay, kailangan mo ng pundasyon para maging matatag. Tumingala si Tala. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag na ngayon. Ang anino ng takot ay unti-unti nang naglalaho. Daddy, mas mataas dapat ang tower dito, sabi nito. Sabay turo sa isang bahagi ng kanilang ginagawa. Napangiti si Lakan, ang boses ng kanyang anak. Dati, isang pangarap na lang na marinig itong muli. Ngayon,
Ito na ang musika sa kanyang araw-araw. Nagpapatuloy pa rin ang therapy ni Tala at may mga gabing binabangungot pa rin ito. Ngunit ang paghilom ay malinaw na nagaganap. Ang mga sugat ay nagiging peklat na lamang. Pagkatapos nilang maglaro sa buhanginan, nagpalipad sila ng saranggola. Isang malaking saranggola na hugis agila. Pinanood nila itong sumayaw sa hangin, malaya at walang kinatatakutan. Ang taas. Masayang sigaw ni Tala habang hawak-hawak ang pisi. Oo, anak, sabi ni Lakan. Nakatayo sa likod niya, ang mga kamay ay nakapatong sa maliliit nitong balikat. Ganyan ka dapat. Lumipad ka ng mataas. Huwag kang matakot. Dahil kahit anong mangyari, nandito lang ako sa baba. Nakahawak sa pisi para hindi ka bumagsak. Nang magsimula ng mag-agaw ang dilim at liwanag, umupo sila sa dalampasigan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas at lila. Daddy, tawag ni Tala pagkatapos ng mahabang katahimikan. Galit po ba kayo kay Tita Dalisay? Natigilan si Lakan sa tanong. Tiningnan niya ang kanyang anak na ngayon ay may seryosong mukha. Ito ang mga pagkakataong alam niyang mahalaga ang bawat salita. Galit ako sa ginawa niya, anak. Mahinahon niyang sagot. Dahil sinaktan ka niya at sinaktan niya ang mami mo. Pero ang pagiging galit habang buhay ay parang pagbubuhat ng mabigat na bato. Mapapagod ka lang. Kaya po ba binenta niyo yung malaking bahay? Para po mailapag na natin yung bato? Napangiti si Lakan sa talino ng kanyang anak. Oo, munting bituin. Para mailapag na natin ang bato at makalakad na tayo ng mas magaan. Niyakap siya ni Tala. Mas gusto ko po dito. Mas magaan po dito. Niyakap niya ito pabalik ng mahigpit. Ako rin, anak. Ako rin. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang kadiliman ay bumalot sa paligid, isa-isang lumabas ang mga bituin. Libo-libo, milyon-milyong kumikinang nahiyas sa itim na kalangitan. Humiga sila sa buhanginan. Magkatabi, nakatingala sa langit. Daddy, ang daming bituin. Bulong ni Tala, na para bang isang sagradong bagay ang kanyang nasasaksihan. Oo, anak, sagot ni Lakan. Hinanap niya ang pinakamaliwanag na bituin sa lahat. Alam mo ba? Sabi nila, ang bawat bituin sa langit ay isang kaluluwang nagbabantay sa atin. Talaga po? Ibig sabihin po, isa po dyan si Mami Liwayway? Sigurado ako, sabi ni Lakan. Ang boses ay bahagyang nanginginig. At sigurado akong masayang-masaya siya ngayon dahil nakikita niyang magkasama na ulit tayo at nakikita niyang masaya ka na. Itinuro ni Tala ang isang kumpol ng mga bituin. Siya po yung pinakamaliwanag. Para po sa akin, siya yon. Tumingin si Lakan sa direksyong itinuturo ng anak. Ngumiti siya. At para naman sa akin, bulong niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang pinakamaliwanag na bituin ay ang katabi ko ngayon. Isinandal ni Tala ang kanyang ulo sa dibdib ng ama. Ang mga mata ay nakapikit na. Ang tunog ng alon ay naging kanilang lalabay. Ang yakap ng isa't isa, ang kanilang kanlungan. Ang kapayapaan na minsan nilang inakalang tuluyan ng nawala, ay sa wakas natagpuan na nila. Hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa simpleng pagiging magkasama sa ilalim ng gabay ng mga bituin. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral, na ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay hindi nasusukat sa kayamanan o karangyaan, kundi sa presensya, sa proteksyon, at sa katapangang harapin ang pinakamasakit na katotohanan para sa kapakanan ng isang anak. Ipinakita rin nito na ang mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang maghilom sa tulong ng panahon, pag-unawa, at walang sawang pag-asa. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Lakan at Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang pinagdaanan?
At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!